So hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita ng Panginoon na nagmula po sa Colossus chapter 3 verse 23 hanggang 24. Ang sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ito po ay may pamagat na paglilingkod sa tunay na Diyos. Meron po bang peking Diyos? Sa alahas nga po may peke, di ba po? Hindi natin minsan makikita kung peke o tunay. So, dalawang Diyos ang meron po sa buhay. Diyos ng kadiliman at Diyos ng kaliwanagan. Diyos na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. O Diyos ng kadiliman na maglulugmok sa iyo at magpapahamak sa buhay ng tao. Ang dyablo po, naparito lang para sirain, wasakin ang buhay ng tao. Pero naparito si Kristo para baguhin at ayusin at bigyan ng buhay na walang hanggan ang mga taong kikilala, lalapit, maglilingkod sa Kanya. Paglilingkod sa tunay na Diyos. Ang dapat nating paglingkuran, yung tunay na Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Nakita niyo po kanina yung video na pinanood po natin. Alam niyo po, ang buhay natin, walang kasiguraduhan sa mundong ito. Kahit na anong meron ka, kahit na anong lakas ang taglay mo ngayon, wala kang kasiguraduhan kung hanggang kailan, hanggang saan ang buhay mo sa mundong ito. Lahat po tayo ay hindi permanente dito. Meron tayong kapupuntahan, meron tayong patutunguhan, pero hindi lahat po ng patutunguhan ay kaligtasan. Dahil nakasaad po at malinaw na nakalagay sa Biblia, may kapahamakan. Kung hindi ka kikilala kay Kristo, hindi mo tatanggapin si Kristo, ang buhay mo pagkatapos dito, malinaw po, impyerno o buhay na pagkawasak. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ang mga taong minamahal niya, hindi mapahamak. Ang mga taong minamahal niya, makinig ng salita niya. Ang mga taong minamahal niya, makilala yung tunay na Diyos. Sino nga ba yung tunay na Diyos na makapagliligtas sa buhay ng tao? At ang pinupuntahan natin sa Galilee Worship Center ay hindi tao. Ang pinupuntahan natin sa Galilee Worship Center ay hindi lugar o hindi pagkain. Kaya tayo nagpupunta dito dahil gusto nating mapuspos ng banal na spirito at maranasan ang pagkilos ng tunay na Diyos na meron tayo sa buhay natin. Mahina po tayo. Tumitindig po ako sa inyong harapan. Hindi pinagmamalaki na ako'y malakas dahil katulad nyo rin po ako mahina at may kahinaan. Napakahina ko po. Pero ang ipinagmamalaki ko po sa buhay ko ngayon, nakakatayo po ako sa inyong harapan hindi dahil sa lakas na meron ako, dahil wala po akong lakas. Nakakatayo po ako at nakakatindig sa inyong harapan dahil sa Diyos na nagbibigay ng lakas sa buhay ko. Alam niyo po, ang Diyos pag nangako, totoo. Sa tao, papangakuan ka niyan pero babaliwalain lang yan. Pero sa Panginoon, pag nangako ang Diyos, asahan mo, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Sasaktan ka ng tao, dudurugin ka ng tao, pero bubuuin ka ng Diyos. At ipapakita ng Panginoon, wala ka mang halaga sa mundo na to, pero may halaga ka sa Diyos at mahalaga ka sa ating Panginoon. Meron lang po akong ilang bagay na nais i-share po sa inyo. 3 bagay lang po ito. O 3 puntos lang po ito. Una po, kailangan magkaroon tayo ng servant heart. Puso na katulad ni Kristo. Ang sabi po sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Alam po natin ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus para lamang po ang mga taong katulad natin ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Kaya kahit napakahirap, kahit kamatayan, hinarap niya.
Nadurog siya, nasugatan siya, pinahirapan siya, yung mga taong tinulungan niya, tinraidor siya, yung mga taong pinagaling niya, pinakain siya, iniwanan siya. Pero sa kahuli-hulihan, wala man lang ni isang masamang salita ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, kahit alam niya yung mga tao na yon, wala man lang ni isang tumulong sa kanya. Meron pang isang alagad niya na sinabi, Panginoon, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero iniwan pa rin siya. Pero nung mapuputol na yung hininga niya, ano pa rin yung sinabi niya? Isa sa 7 wika na sinabi niya, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba, yung ganong klaseng pagmamahal, wala nang pwedeng magbigay sa buhay natin. Kaya kung meron kang dapat paglingkuran, hindi ang kayamanang meron ka, hindi ang mga nasa paligid mo, ang dapat paglingkuran natin yung Diyos na tunay nagmahal at nagpakita ng tunay na pagmamahal sa atin. Magkaroon tayo pare-pareho ng puso na katulad ni Kristo, puso ng isang lingkod, servant heart. Hindi siya naparito para siya'y paglingkuran, kundi para maglingkod. Maglingkod sa atin, maglingkod sa kanyang Ama. Ang sabi po sa Efeso 6:7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi at paalala ng Panginoon yan? Kasi pagka kapwa-tao ang titingnan natin, manghihina lang din po tayo. Bawat isa po sa atin may kahinaan, bawat isa po sa atin may kapalpakan, hindi po tayo perpekto. Kaya tayo lumalapit sa Diyos, kaya tayo pumupunta ng sambahan, hindi dahil tayo ay banal o perpekto. Pumupunta tayo ng sambahan, lumalapit tayo sa Diyos para yung mga kapalpakan natin maayos ng Panginoon. Dahil kung sa sarili natin, hindi po natin kayang ayusin ang sarili natin. Maayos lang ang sarili natin kung isusuko natin sa Diyos ang buhay natin. Yung po yung katotohanan doon. Hindi po ginawa ang ospital para pumunta yung mga taong walang sakit. Kaya po may ospital para pagdala ng mga taong may karamdaman, pisikal na karamdaman. Kaya po nandyan ang mga sambahan, kaya po nandito ang Galilee Worship Center, kaya andyan yung mga sambahan at mga lingkod ng Panginoon para yung mga buhay natin ma-restore sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na muling bubuhay sa patay na buhay na meron po tayo. Magre-reconnect muli sa Panginoon, mula sa Diyos, sa Panginoong Jesus at sa atin. Kaya kung maglilingkod tayo sa anumang gampanin ng meron tayo, maglingkod tayo sa tunay na Diyos na ang tinitingnan natin ay siya at hindi ang paligid na meron tayo, ang lugar na meron tayo o ang mga tao sa paligid natin. Pangalawa po, committed heart. Ano man ang mangyari, gawin mo kung ano yung gusto ng pinaglilingkuran mo. Hindi ka sa tao naglilingkod, lalong hindi sa lugar, kundi sa iisang Diyos na bumago ng buhay mo. Kaya dapat determinado ka, desidido ka, tagumpay man o kabiguan, hirap o ginhawa, iyak o saya, hindi ka patitinag sa paglilingkod na sinimulan mo sa Panginoon. Kahit nasaan ka, magkaroon tayo ng puso na mayroong tunay na paninindigan sa Panginoon. Lahat po tayo dito kinakausap ng Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon na pabago-bago yung isip natin. Ayaw ni Lord na nakadepende lang yung paglilingkod natin sa sitwasyon ng buhay na meron po tayo. Gusto ng Panginoon sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, kahit na anong mangyari sa paligid na meron tayo, huwag nating pabayaan kung ano yung pinapagawa ng Diyos para sa atin. Kasi batid ng Panginoon kung sino tayo. Alam ni Lord kung ano yung ginagawa natin. Alam ng Lord kung ano yung katotohanan sa buhay natin. Alam ni Lord, hindi man tayo mapansin ng ibang tao, hindi man alam ng ibang tao, maunawaan ng ibang tao kung ano yung nararamdaman natin, pero nauunawaan ng Diyos kung ano yung nasa sa loob natin. And God can heal us. Ang Diyos lang ang magpapagaling ng buhay natin. Ang Diyos lang ang makapag-aayos ng lahat sa buhay natin. Ikalawang Timoteo 4:7, ang sabi po ni Apostol Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat
sa aking pananampalataya. Kagaya ni Pablo, maraming paghihirap, maraming sakit, maraming pagtitiis ang nangyari sa mga apostol ng Panginoon. Pero nagpatuloy hanggang kamatayan. Ipinaglaban ang katotohanan. Kaya sa ating pong lahat, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, ipaglaban mo si Kristo. Dahil si Kristo yung magbibigay ng buhay na inaasam mo at buhay na makapag-aayos hindi lang tayo, kundi lahat ng mahal po natin sa buhay. Gawa 18:9. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Kaya po sa lahat po na naglilingkod sa Panginoon, sa anumang aspeto ng buhay natin, nangangaral ka ng salita ng Diyos, umaawit ka, anumang klaseng paglilingkod ang ginagawa mo, huwag mong hintuan yan, ipagpatuloy mo yan dahil ang kaloob sa iyo ng Diyos, hindi dapat hindi magamit yan dahil dapat maging kagamit-gamit ang buhay na meron tayo sa Panginoon. Sa kahit na anong bagay na meron ka, anuman ang hawak mo, anuman ang talento mo, anuman ang pwede mong gawin sa maliit at sa malaking bagay, gawin mo ng buong puso, gawin mo na sa Panginoon ka naglilingkod at hindi tinitingnan ang mga tao. Ikalawang Pedro 5:2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi gusto ninyong makapaglingkod. Hindi tayo tatayo dito, hindi tayo maglilingkod kasi gusto natin ng pagpapala, gusto nating may makuha. Tandaan po natin, pag ikaw gumawa sa Diyos, higit pa sa kayang ibigay ng tao, ang kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. Maliit ang kamay ng tao, pero malaki ang kamay ng Diyos para higit na pagpalain ang buhay mo. Kaya kung aasa ka, wag sa iba, wag sa sarili mo. Umasa ka sa Diyos, hindi ka mabibigo. Servant heart, committed heart, at ang panghuli, faithful heart. Magkaroon ka ng katapatan sa pinaglilingkuran mo. Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan magkunwari. Kung ano ka, kung sino ka, ipakita mo sa Diyos. Kasi alam ni Lord kung paano tayo aayusin. Unang Korinto 4:2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Kailangan maging tapat. Maging tapat, bawat isa sa atin, maging tapat sa ating Panginoon. Awit 128:1-2, mapalad ang mga tao kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikai sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Yan ang pangako ng Panginoon sa lahat ng kanyang lingkod at maglilingkod ng may katapatan at tunay na pagsunod sa Kanya. Lahat po tayo gustong magtagumpay sa buhay. Lahat po tayo gustong maranasan ng buhay na kasiya-siya, buhay na may katagumpayan. Lahat po tayo gusto nun. Pero hindi mo mararanasan ang tagumpay na buhay kung sa sarili mo lang. Ang katagumpayan ay hindi nakabase sa material na bagay na meron ka. Yung perang meron ka, pwedeng dumami, pwedeng kumonte. Yung mga material na bagay na meron ka, pwedeng dumami, pwedeng kumonte, pwedeng mawala. Pwede kang magkaroon, lahat ng yan. Pero tandaan mo, anuman ang meron ka, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Pahalagahan mo ang lahat ng bigay ng Diyos, pero mas pahalagahan mo ang nagbigay kung anuman ang meron ka ngayon. Pag tinalikuran mo ang mundo at hinarap mo ang Diyos, maaaring mawala sa iyo lahat. Pero kayang higit na ibalik ng Panginoon lahat ng nawala sa iyo. Pero pag tinalikuran mo ang Panginoon dahil lang sa mundo, mawawala sa iyo ang lahat, kapahamakan pa ang pupuntahan mo. Kaya kung gusto mo magtagumpay sa buhay, ano yung susi doon? Ang sabi ni David sa unang Samuel 18:14, anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh.
Bakit nagtatagumpay si David? Bakit napagtagumpayan niya? Yung Goliath ng buhay niya, kahit napakaliit niya, nagtagumpay siya dahil malaki yung Diyos na nasa puso niya. Magtatagumpay tayo kung papatnubayan tayo ng ating Panginoon. Kaya wag na tayong umalis sa presensya ng Panginoon. Wag na tayong umalis sa sinimulan natin para sa Diyos. Tayo pong lahat, higit sa mga kalalakihang nandirito ngayon, gawin mong makabuluhan ang buhay na paglilingkod mo sa Diyos. Extraordinary work, extraordinary reward. Gusto mo ng extraordinary na mula sa Diyos? Gumawa ka din ng extraordinary para sa Panginoon. Mararanasan mo yung extraordinary na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi papayag ang Diyos na magbigay ka ng malulugi ka pa. Habang nagbibigay ka, mas pinagpapala ka. Kaya sa lahat ng mga kalalakihan dito, ito na ang panahon para tumindig tayo para sa Panginoon. Kung meron man tayong dapat gawin at unahin, gamitin ang paglilingkod o gamitin natin ang buhay at lakas para makapaglingkod sa ating buhay na Diyos habang may pagkakataon pa. Italaga natin ang ating sarili para sa ating Panginoon. Andiyan po ba yung mga kalalakihan? Pwede po bang itaas ang mga kamay ng mga kalalakihan? Tumindig kayo para sa Diyos. Alam niyo po ba, sa Biblia, napakalinaw. Merong specific sa Bible na nakalagay. Ang isang lalaking matuwid, pag nanalangin, sinasagot ng Diyos. Kasi pag kayong mga lalaki ang tumindig, napakadaling maakay ng mga mahal sa buhay at pamilya. Kaya dapat sa inyo po unang magsimula. Kung wala pa dito, yung mga kababaihan, kabataan, lahat po tayo dito. Manindigan at tumindig tayo para sa ating Panginoon at makikita natin yung gawa at pagkilos ng Panginoon. Habang may pagkakataon pa, italaga na natin na tunay na italaga ang sarili para sa ating Panginoon. Ano ba yung mapapala natin sa Diyos? Ano ba yung mapapala ng ginagawa mo para sa Panginoon? Meron ba? Meron po. Conclusion po natin. Ecclesiastico 15:6, lalasap ka ng tunay na galak at kaligayahan, at hindi ka malilimutan magpakailanman. Alam niyo po yung wala ka na, pero yung presensya mo nandito pa. Kasi bakit? Habang nabubuhay ka, ang ipinakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo ipinagdamot sa mga tao kung ano yung nakilala mo, kung ano yung naranasan mo mula sa ating Panginoon. Kawikaan 22:4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Awit 119:35, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito ko nakamtam ang ligayang inaasam. Kung gusto mo talagang magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, buhay na may kaayusan, buhay na may kakontentuhan, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang lahat ng pagpapagal ninyo para sa Kanya. Sabihin mo sa sarili mo, hindi masasayang ang pagpapagal ko sa ginagawa ko para sa gawain ng Diyos. Kaya po, sa lahat na nandirito ngayon, sa darating po na October, ipapakita natin sa paglilingkod sa Diyos at pagtatalaga ng buhay, ito ay may kabuluhan. At ang buhay na may kaayusan ay ating mararanasan. Sa lahat na magtatalaga ng sarili sa Diyos at mangangako na maglilingkod, ito'y kanilang bibigyan tibay sa pagtayo sa harapang ito at pangangako sa harap ng Diyos at kapulungang ito na sila'y magpapatuloy at magpapagamit ng buhay para mapaglingkuran ng ating Diyos. Sila po ay bibigyan natin ng pagpapahalaga at
ipapakita po natin kung ano ang kapupuntahan ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Kung papaano pong ipapakita natin sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos sa atin, kung ano ang kapupuntahan ng mga taong tapat na naglilingkod at nagpapatuloy at ng mga taong binabaliwala lang ang salita ng Diyos. Meron po. At sa darating po na October, makikita po natin lahat yan. Ano po ba yung bunga ng paglilingkod na gagawin mo o bunga ng paglingkod na pwede mong gawin at ginagawa mo sa Panginoon? Crown of life. Pahayag 2:10. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ka ng korona ng buhay. Ang korona ng buhay ay ipagkakaloob sa iyo kung ikaw ay magiging tapat na lingkod ng ating Panginoon.